Hey now guys, nandito na tayo sa tinatawag nilang Mini Kyoto here in China. Mababasa na all ka na lang talaga. Okay guys, we are heading to our next destination, the Mini Kyoto of China or Shanghai. Pero outside ko ng Shanghai. So, okay now guys, nandito na tayo sa tinatawag nilang Mini Kyoto here in China. Pero guys, yung mga locals, hindi nila to alam na Mini Kyoto. Parang ano lang siya, to attract the tourists, and later magbibigay pa ako ng iba pang mga trivia about it. Pero ngayon, tingnan muna natin ang ganda nito. Itong area na to ay located sa province na outside Shanghai, sa may Wuxi guys. So nag-drive tayo ng 2.5 hours to get here. So what you'll see are yung mga water forms na ginawa nila, mga bamboo and traditional Chinese shows will be shown later. Maganda dito, gabi kami pumunta para makita natin kapag nag-light up siya. So yan, di ba nakarating na tayo ng Kyoto. If nasa China ka naman, may version sila nito. So ayan, ipasyal ko kayo. We'll be walking. May araw pa naman, inabutan natin ng sunset. Guys, let me welcome you to my travel joys in Shanghai, China! Hey! Okay guys, so sasakay tayo ng pinaka-shuttle nila. Kasi guys, malalayo, 3 kilometers ang lakad nito. So, guys, bumaba na tayo ng pinaka-shuttle nila. So, you need to ride those kasi if not, 3 kilometers ang lalakarin nyo. So, save time and energy. Magbayad na lang kayo ng 40 yuan so that you can ride that. Tapos, hop on, hop off na lang later going to the other trips naman kasi malaki daw ito. So, first thing na mga nakita natin, maganda siya. May mga flower fields. Tapos, maganda ang climate ngayon, guys. Medyo malamig. Parang nasa 20-25 degrees ngayon. Kaya nag-cardigan na tayo, which is good. So, sunod lang tayo sa ating tour guide. Here, 68 coffee. 68. Just after the show, come here. Okay, then we go take the shuttle bus to the other show place. Guys will be given 1 hour to roam around, and then at 8 o'clock the shows will start. So, dapat on time tayo lagi kapag magta-travel tayo guys para hindi tayo hihintayin ng mga ka-group natin. And ito, may time kasi yung mga shows. So, yun. During mga ganitong trips guys, you'll have your own time. Like ito, mga pa isa-isang oras to get your photos, to get your videos, and get your dinner as well. So, yun. Enjoy natin the day! Okay guys, for our first stop, kumain muna tayo guys. Tingin tayo. Ayan, rice. Ito yung na-recommend na Chinese na restaurant ng ating tour guide. Maniwala tayo sa kanya. Meron rice and noodles. So, ano kayang pipiliin natin? For today, para bago tayo umikot at mag-take ng photo is nakakain na tayo ng dinner. Guys, ito yung menu pero picture turo-turo service lang siya guys. So, yan. Ang good thing dito, guys, is nandito yung aming tour guide. Tinulungan niya kaming mag-order. So, in-order ko yung sabi nilang best seller nila,
pork feet rice. Jinjan pork feet rice. Tikman natin. Para siyang asado-ish na may bok choy. Paborito ko ang bok choy dito sa may China specifically. So, ang order natin is 42 RMB or times 9, 378 pesos yung meal. So, okay naman na siya. Affordable naman din siya. And then, ang kailangan nyo lang tandaan guys is that you need to have your Alipay. So, yung Alipay ko nakakonect siya sa aking BPI signature card. You can also connect all your or kung ano available ninyo na means of credit card. Kasi guys, kapag hindi na-detect dito yung bayarin sa inyo, you need to pay in cash. So, kung wala ka rin cash, medyo mahirapan ka doon. So, again, para sigurado, kasi minsan, yung connection natin maybe hindi hindi siya gumagana. So, have your cash for emergency, pero cashless talaga sila. Itatap mo lang yung QR and then good ka na mag-pay. So, naka-order na tayo. Tiningnan ko rin kung magkano ang kanilang mga drinks dito. Soda, water nila is 5 RMB or 5 yuan or around 45 pesos guys, which is affordable na for a drink. Pero ako, ang hack ko, dinadala ko yung tubig na binibigay ng SMB para lagi tayong hydrated, which is good. Nagbibigay sila sa atin ng tubig. Yung order natin may kasama rin siyang pa-iced tea. Good na yun, 300. May food ka na and may drink ka na. Perfect. So, buksan muna natin ito. Here yung food natin, guys. Kaso expectation versus reality yung pagkain ko kasi bok choy yung nasa picture na gulay pero wala. So, yan. Kuha tayo chopsticks natin. Nilisan natin lagi at chopsticks bago kumain. Thank you. Oh. Sorry. Thank you. Yung juice ko pala nag-overflow na, buti sinabi nung kapitbahay natin. So, kain tayo. First taste. Hindi pala. Sabi ko sana first Chinese food, pero first natin na hindi kasama sa meal nila. Braised pork. Lasa na. Mas maalat siya than yung mga iba nating nakakain. Kala ba naman dami na nakain nung kahapon lang pala tayo nandito. Sarap. Parang kumain adobo. Asado. Ang natin gawin ngayon is maglagay tayo ng chili. Kaya dito ako umupo sa table na to eh. May pa-chili. Yung chili konti lang yan nandun sa subo ko na yun, pero grabe. Guys, nung nilagyan ko na ng chili, doon na nagustuhan talaga. Sarap. Sabi hindi naman sa spicy pero sarap eh. Enjoy ko to . Okay, guys. Last bite na ako. Iniwan ko lang guys yung mga taba-taba pero finish na. Cheers for our last bite. Yummy. Nagustuhan ko siya guys.
And we are done with our dinner. Ayan, 7 to 7:30 tayo doon nagstay. May mga gumagawa pa ng xiaolongbao dito. Good yung kinain namin. Marami pang other options ng kainan dito if you want. Ito, mga xiaolongbao, mga noodles if you want. May pizza place din dito. Kung hindi nyo naman gusto ng Chinese food, on the other side daw, may KFC at Starbucks. So ako, maglalakad-lakad lang ako dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Guys, ang ganda. While kanina ako electric nakita ko, parang nag-light up na siya. May show siya every 30 minutes. Since kami nga, di ba, pag kakainin muna kami. So, 8 o'clock kami sinenser ng aming hotel. Ang ganda. Ayan, light up na. Ganda. Diba guys, yung show nila dito, nakakilabot yung feeling. Kasi very traditional, tapos yun lang yung naririnig mo sa buong area. So next stop naman natin, punta tayo sa kabilang area for the next show. 8:10 naman yung show sa kabila. So, tara! Dito naman tayo guys sa side ng Lotus. Dito daw ang next nilang show. I think ito yung drone show na lucky tayo na makita today dahil maganda ang panahon kasi kapag umuulan daw, hindi daw to piniplay. So, yan, let's go. Yan, ako ang bida-bida mo kaklase. Ha? Nandito tayo sa harap ng harapan para makita natin itong show na ito. sinabi ang call time, may nawawala na naman for today's video. Pero tayo ay nandito na kasi kailangan natin mag-head to ride the shuttle para sa next show natin. Ang masasabi ko, ang mga show natin dito, ang ganda. Talaga makikita mo yung traditional na mga art and dances dito sa may, wala tayo sa Kyoto. Mini Kyoto lang pero nasa China tayo. So, na-enjoy ko siya. Ang ganda. Very vibrant ng paligid. Hindi rin ganun karami ang tao. So, ito nga, parang ginawa nila itong
area na ito para to give jobs dito sa mga nasa area kasi by the river siya guys and hindi nire-regulate ng government nila to have a lot of people here para rin sa environment. So to give jobs, gumawa sila ng ganitong destination. So let's go to our next stop. Ito guys, dapat lagi kayong kasama sa group nyo kasi nga sasakay kayo ng shuttle. Mawawala kayo kapag hindi kayo nakasabay on time. So let's ride again the shuttle. Kasama yan sa binayaran natin kanina. Okay, dito na tayo. Okay guys, for our next stop, ito na yung drone show pala nila. Yung kanina, water show yun, yung sa may Lotus. Nag-shuttle kami here for the drone show. So start na siya in a few, 8:30. Yan, nabutan tayo dito naglalakad. Guys, we are back to the station. So, sasakay ulit tayo ng ating shuttle. So, sulit guys yung binayad natin na shuttle service na 40 na round trip na yon kasi nga, if not, 3 kilometers yung lalakarin nyo para makita nyo yung mga shows and all. Hindi kayo aabot sa oras ng mga shows kasi ang difference nila mga 5 to 15 minutes lang. So, yan. Let's
Okay, it's time to go. Ang ganda ng araw namin today, guys. Ito ang pinakamaganda, guys, kapag nagtutour kayo, naghihintay na ang sasakyan ninyo. Hindi na kayo kailangan mag-isip pa. So, we arrive at our hotel, guys. So, ganyan ang mangyayari. Ibababa sa bus ninyo yung inyong mga luggage. Tapos kukunin mo siya. And then, yung inyong tour guide naman will give your key card. Tayo lang kayo as a group. So, naibigay na yung key card natin. My room number is 411. Ang pikat ng maliit ako. Okay, let's go. I'll be giving you a room tour, guys. Ito na ako. Okay. Wow. Hey guys! Joyce Abot Bartolome here! So, for today, let me give you a room tour ng ating hotel dito sa Wuxi, China. Second hotel na natin yan for this series and napawaw talaga ako. Tara na! Pakita ko na sa inyo. When you enter, guys, you have, ayan, ang maleta ko, nilagay ko muna dyan. And then you have here your walk-in closet. There are the hangers. And then you have here ang mga robes. Tapos, guys, ang maganda dito, may weighing scale siya. Una, kung gusto mong i-weigh ang sarili mo. Pangalawa, kung gusto mong i-weigh ang maleta. Next side naman, guys, ito ang mga dapat laging meron sa hotel or even sa condo. Ako, gusto ko sa condo na may ganito, yung may upuan ka na ganyan, guys. Para kapag ikaw ay magsasapatos na, nakaupo ka, hindi ka nagsasquat dyan lang sa may by the door. So, you have here ang kanilang pa-slippers. Ang gusto ko rin sa hotels dito sa China, lagi silang may pa ganito, pabango ng hotel. And then, guys, we have here a mini bar where you have your kettle, you have your tubig, coffee, and mga tea. May baso din tayo dito. And here, meron din silang patubig ulit sa loob ng ref. So, in total, mag-isa lang ako. Meron akong 2 liters of water, which dadali natin yan bukas. Next thing that I love here is that meron siyang pa full-length mirror para bago kayo lumabas, kita mo kung anong itsura mo. And then, next naman, pasok tayo sa banyo. Welcome sa kanilang banyo. Okay, you have here a very beautiful vanity. Ang laki ng mirror natin. Ito ang sink natin, buo na marble ang ating sink. And another thing that I love is that may pa-mirror na ganito. Yan, kasi kapag nagme-makeup ako, yan, para kita natin pag maglalagay tayo ng pilik mata. So, next naman, guys, let me show you. They have here hindi lang sa Japan may ganito, sa China din, smart toilet. Alam niyo naman, very high-tech din sa China, guys. Yan ang nagulat din ako pagdating dito. Meron tayong, yan, bidet. Ang mahal na mahal nating bidet. Meron sila. And then here is our shower area. So, may pa-rain shower tayo. And you have here your toiletries. Okay. Next stop naman, guys, dalhin ko kayo sa kwarto. Here pala, may malaki rin tayo na TV, guys, which I love. And then, tingnan nyo naman ang ating king size bed. Talagang marirelax ako. Happy birthday to me talaga. Yan, the serve after ng long tours ninyo, you'll be sleeping sa isang malaking bed. Yay! 4 yung pillows. Kung kilala nyo ko, guys, mapillow akong tao. At kung kilala nyo ko, sa bahay namin, mas madalas ba akong tulog sa sofa kaysa sa kama. So, they have here a lounge area, a sofa area, a table. And then you have here a work table, which I love. And then, guys, automatic ang kanilang kortina. Pero hindi ko makita. Ayan o. Diba, biglang automatic siya. Hindi ko kasi makita kung nasaan ba yung pindutan kasi wala. Pero sockets, guys, which I love, ang daming saksakan, kaliwat kanan. Ipakita ko sa inyo. Wala lang tayong makita na view ngayon dahil gabi na. Bukas, I'll show you bago tayo mag-breakfast. So, yan. Sockets are here. So, ito na nga. I-chika ko na sa inyo, guys, kung anong pangalan ng hotel na ito. I-recommend ko ba siya? So, yan, guys. We are staying here at Wuxi, China.
Ayusin natin ng konti para kita nyo ako. Wala kasi si Jello, aking cameraman. So, solo tayo ngayon. So, we are staying at Madison Hotel in Wuxi, guys. At alam nyo ba, itong 4-star hotel na to ay magkano lang? Chinek ko sa Agoda. Klook wala pa. Hopefully, magkaroon din sila sa Klook. Pero in Agoda, I check the price. It is around 2,300 per night lang. Kita nyo naman, very modern. Excited akong makita even their breakfast area. So, tomorrow, yan ang ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Kung naghahanap kayo ng hotel, very clean, mabango, modern, at maliwanag. Kahit mag-isa ako, hindi ako matatakot. Kasi, hello, sobrang relaxing ng feels dito. So, yun na, I'll be sharing with you na meron tayong code kung hindi kayo sasali sa group tour. Pero kung ako sa inyo, katulad ko na wala tayong kasama, solo traveler, which I love sa SMB Travel, subok na natin yan. Ilang hotels na ang na-try natin nung tayo nagtutour with them. Ito ay pangalawa dito sa China at maganda talaga silang pumili ng hotel. So SMB Travel, very good ka talaga after the very good tour and long day, ganito ang inuuwian ng inyong mga guests. So, yan na. I'll be sharing you din kapag ka magdi-DIY kayo. Ang hotel na ito, again, Hotel Madison Hotel Wuxi, China. It's 2,300 in Agoda. Depende rin sa season, guys. July yung chinek ko na yon. Kung gusto nyo maka-discount up to 10% off, punta lang kayo sa sa deals and then type ninyo ang aking Agoda code for hotels, Joyce YB Agoda. And kung activities naman, meron tayong code na Joyce Yabot. So, yun lang, guys. I-share ko na rin sa inyo ang nagustuhan ko dito sa tour namin for today, dito sa Wuxi, no? Kaninang umaga nandun tayo sa may Shanghai, which pinuntahan natin yung mga sikat na areas. Pero dito sa Wuxi, what I love, meron silang parang theme park-ish siya, na alam nyo ba, lahat ng mga tao na nagsistay doon at nagtatrabaho doon ay within the area lang. So, anong ibig sabihin? Meron silang jobs for their residents and citizens na mapapasana all ka na lang talaga. So, yun. Kung gusto nyong makita, dahil malaki ang mundo, guys, mag-travel kayo, I highly encourage you to travel para alam at nakikita ninyo kung ano ba ang deserve natin. Pag-pray natin na sana sa atin din ay magkaganito. Gumanda din ang mga means of jobs and gumanda din ang tourism. So, yun lang. I'll see you on the next one. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yapo Joyce on Instagram and JY on TikTok. Sana yun ay enjoy nyo ang ating China travel with SMB Travel. So, I'll see you tomorrow on the next tour. And I'll see you. Bye! God bless you all. Thank you po.